you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
almusal ay lungkot, sa hapon ay problema, ngunit nang makilala si Jesus ang buhay ay biglang sumaya. Ang buhay ko noon ay puno ng kayabangan, mataas magsalita, mapamula sa kapwa, ngunit nang makilala si Jesus ang buhay ay nagbagong talaga. Kaya purihin siya sa buhay na makulay at sagana. Kaya purihin siya, ang buhay ay parang langit na. Kaya purihin siya sa buhay na ganap at kasiya-siya. Ang buhay ko noon ay puno ng parusa, almusal ay lungkot, sa hapon ay problema, ngunit nang makilala si Jesus ang buhay ay biglang sumaya. Ang buhay ko noon ay puno ng kayabangan, mataas magsalita, mapamula sa kapwa, ngunit nang makilala si Jesus ang buhay ay nagbago talaga. Kaya purihin siya sa buhay na makulay at sagana. Kaya purihin siya, ang buhay ay parang langit na. Kaya purihin siya sa buhay na ganap at kasiya-siya. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyong pagkatao, siya'y bago na, siya'y bago na. Nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nilalang. Wala na ang dati niyong pagkatao, siya'y bago na, siya'y bago na, siya'y bago na. Good morning, Jesus! Magandang umaga po mga kapatid kay Kristo Jesus. At tayo po ay nandirito with Minister Jeff. Kumusta, Amen. Minister Jeff? Ako'y mabuting mabuti naman. Ikaw ba? Magwapong naman yung ba yun? Oo, Okay, amen. sa mabuting mabuti naman. Ano po? So, purihin ang Diyos mga kapatid. Tayo po ay nandirito at tayo magpapatuloy sa ating aralin yung pong mga katangian or yung mga kalalagayan ng isang sundalo ng Diyos.
Yan po ang ating topic sa every Thursday. Thursday tayo, no? Amen. So, bati muna, Minister Jeff. Okay, binabati ko po ang ating mga kapatiran. Ang laging sinasabi dyan, news. North, East, West, and South. At ganoon din po ang mga kapatiran natin na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating GMJ na nasa ibang dako, nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. Ayan, thank you Lord. Ayan, purihin ang Panginoon. Minister Andy. Ayan po, mga kapatid, kami ay taos-pusong bumabati sa lahat ng nakikinig po ngayon, nanonood sa ating GMJ. At sama po kayong nadon dako ng daigdig. Binabati namin kayo, good morning, good afternoon, good evening. Amen. At yan po, tayo ay patuloy na makinig at mag-aral na salita ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po ay tayo ay darako na sa ating aralin. Magpe-pray muna tayo, brother. Oo nga, okay, pinaka-the best, mag-pray muna tayo, Mr. Jeff. Opening prayer. Thank you Lord, hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa masarap na pagtulog, maagang paggising, panibagong buhay, kalakasan, kalusugan. Salamat po sa hangin, sa tubig, sa pagkain, sa lahat-lahat, Lord, na mga pagpapala na aming tinatamasa. Wala po kaming maibabalik, kundi papuri at pasasalamat. At ngayon pong umaga, sa aming pagbabahagi ng iyong banal na salita, dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng karunungan, kayo po ang maglagay ng salita sa aming mga labi ng aking kapatid na si Minister Andy. Lahat po ng mamumutawi sa aming mga bibig ay galing lamang sa inyo at ito ay magiging pagpapala sa lahat ng mga makikinig. At ang dalangin po namin mag-penetrate ang iyong word sa puso ng mga anak mong pinili para makinig sa umagang ito. Gamitin niyo po kami, Lord, at yung double portion of your anointing, pagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awit tayo. Awit muna tayo bago po tayo dumako sa ating aralin. Kay Jesucristo, ang buhay mo ay may katiyakan. Amen. Kung susunod at magpapatuloy. One more time. Kay Jesucristo, ang buhay mo ay may katiyakan. Kung susunod at magpapatuloy. Sa bawat araw, sa bawat sandali, siya ang gabay. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Amen. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Sa piling mo ang ligaya ko. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Sa piling mo ang ligaya ko. Sa piling mo ang ligaya ko. One more time. Sa piling mo ang ligaya ko. Amen. Thank you, Lord. Meron ba tayong memory verse? Asa ngayon, dire-diretso tayo dahil nga po tayo po ay nasa Lenten season. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating napakayaman na talakayin o pag-aaral tungkol po dito sa 2 Timothy 2. Nandito na po tayo sa verses 11 hanggang 13. Amen. At ito nga po ay ating papamagatang secure. Ayan, ano po. So ang mga sundalo po ng Diyos o ang mga anak ng Diyos, ang mga kawal ng Diyos, tayo po ay may kasiguraduhan. No? Yung tulad ng ating inawit kanina, tayo po ay mayroong kapanatagan. Katiyakan. Katiyakan sa piling ng ating Diyos. Ano Amen. po.
Yan po ang salitang secure sa Tagalog pag ating tinagalog. So sa ating pong pagpapatuloy, Minister Jeff, darako na tayo sa ating aralin. Ano? Basahin Dito natin. po tayo sa 2 Timothy 2:11-13, New International Version po. Babasahin ko po sa wikang English and then si Minister Jeff po sa Tagalog. Amen. Ganito po mga kapatid, verses 11-13 of 2 Timothy. Here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. The message of the Lord according to Saint Paul. Sa Tagalog po, Minister Jeff. Sa Tagalog naman po, Kalawang Timoteo, Kabanata 2, talata 11 hanggang 13. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Yan ang mensahe ng Panginoon. Okay, Minister Andy. Salamat sa ating Diyos mga kapatid. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayin, Minister Jeff, mayroon lang akong matanong sa iyo. Nung bata ka ba, ano ba ang gusto mong maging? Ikaw kaya? Oo. Ikaw muna kaya? Ako Parang po. binigla mo ako sa tanong ko sa tanong mo eh. Okay. So, ganun pa man. Dahil nabigla po si Minister Jeff, ibinalik po sa akin ang tanong. Sige, sagutin natin ang kanyang pong katanungan. Ano po? Ang akin pong kasagutan ay nais ko pong maging isang mabuting guro or teacher. Teacher. Yan po ang aking talagang ambisyon. Ano po? But then, hindi ko man po natapos ang pagiging teacher, naging preacher po ako. Bakit gusto mo maging teacher, Minister Andy? Kasi nga naman, ang teacher po ay isang kasangkapan ng Diyos para ang lahat ng estudyante at ang mga nag-aaral ay matuto. No? Yan po yung Kasi merong may mga bata tinanong. Oo. Yung mga bata tinanong, ano ang gusto niya paglaki? Yung isa, gusto maging pulis. Oo, pulis. Tapos, Ngayon, sabi, bakit gusto mong maging pulis? Ano ang daw? sagot ngayon, para makatulong sa kapwa. Kaya natanong kita, bakit gusto mong maging teacher? Gusto rin mo rin bang makatulong sa kapwa? Siyempre, ang pagtuturo sa ating kapwa ay isang napakalaking bagay. So, pagtulong din ito. Yung isa naman, tinanong, sabi niya, yung isang bata, ikaw, ako gusto kong maging doktor para makatulong sa kapwa. O yung isa, ikaw, anong gusto mo paglaki? Gusto ko maging abogado para makatulong sa kapwa. Yung huli na lang, tinanong. Sagot ng bata, sabi na, ikaw, yung pinakauli. Anong gusto mo paglaki? Gusto ko maging kapwa. Kapwa. Para ako ang tulungan. Okay. Akala ko hindi mo na-gets eh. Mga kapatid, Baka gusto niyo rin maging kapwa para kayo ang tulungan. Pero going back doon sa tanong mo, Minister Andy, ako nung ako'y bata, simula nung ako'y grade 1, hanggang sa nag-aral ako nakaabot ako ng college, ang talagang gustong-gusto kong maging sundalo. Ayun. So, Soldier. itong ating aralin ay May angkop. kaugnayan. May kaugnayan sa iyong... Pero natutuwa ako dahil hindi man ako naging sundalo sa mundo, pero naging sundalo ako ni Kristo. Ayun, ang Ikaw isang naman, magandang balita. Ikaw dalawa eh. Hindi man po ako naging sundalo, Oh. ay naging mangangaral naman o preacher. Hindi man ako naging teacher, pero naging preacher. Okay. Ayun. So, Dalawa sa iyo. Isa kang naging guro ka at naging sundalo ka. Okay. ikaw naman ay sundalo. Parehas lang. Parehas lang, sundalo. Okay. Okay, so thank you Lord mga kapatid. Going back to our topic, na pagiging sundalo ng ating Diyos. Alam niyo po, ang mga sundalo po ay... Ang ganda ng pangako sa mga sundalo ni Kristo. Tayo raw ay secure. Yes, yun po yung ating pinakang tatalakay na
topic sa umagang ito. Ano ba yung pagkakaalam mo pag sinabing secure, Minister Ang Andy? salita pong secure ay ang meaning po niyan ay free from danger. Ang isa, Danger. no? Ang another din po ay free from harm or confidence or confident Oh. and not worried. Ayan. So, meaning to say, di po ba kapag tayo po ay ligtas sa lahat ng kapahamakan at anumang po pwedeng masamang mangyari sa atin, ano po pagka tayo ay secured, ano? Another nga po is confident and not worried. Alam niyo pagka-confident tayo, di ba? Malakas ang loob mo na suungin ang lahat. Kaya nating batahin o harapin. Yan ang mga confident people. And hindi talaga nag-worry. Po, yan po ang secured people of God. Lalo tayo ng mga nasa Panginoon na. Pero alam mo, Minister Andy, yung mga sundalo, sa mundo, ano yan, talagang saludo ka dyan kasi handa nilang itaya yung kanilang buhay para sa bayan. Ang isa sa natatandaan ko nga, Minister Jeff, na sinasabi kapag daw ikaw ay magsusundalo, ay ano mo na, ilagay mo na daw ang iyong isang paa sa hukay. Sa hukay. Naalala mo ba yun? Lagi nga kasing nasusuong sa bingit ng kamatayan. Yes. No? At Kasi, yun nga, hindi natin alam kung ikaw ibabalik pa ng buhay, lalo kapag sa labanan. Ano? malaki ang chance na ang mga sundalo laging masuong yan sa labanan. Yan nga ang isa sa Parang hindi- lagi nating naririnig. Parang ano? yung hindi sila secure dahil maaring sa kanilang pakikipaglaban o maaring sa kanilang pagpunta sa mga labanan, pwede silang mapahamak o masaktan. O pwede silang mapatay. Pinakamatindi, Ano? mapatay. Mhm. So walang katiyakan. Mapalad na lang sila kapag nakauwi o nakabalik sila sa kanilang mga mahal sa buhay ng ligtas. Ganon yung mga sundalo. In reality, sa mga sundalo po. But then, mga kapatid, ang isang napakaganda po, kung tayo ay sundalo ni Kristo, ang buhay natin ay mayroong katiyakan. Yun. Tulad ng ating inawit kanina. May kasiguraduhan. Yes. At saka, yun nga po, tayo po ay panatag anuman ang ating harapin. Mamaya po, mas malalaman natin kung bakit ganun tayo, no? Na tayo ay well secured, ano po. Di ba sa Psalm 16 verse 5, yung nakalagay doon sa Psalm 16 verse 5? Ito nakalagay, "You Lord are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands, Lord." O in your hands. May awitin tayo niyan. Oo nga no? Ayan. So, Nawala si Minister Arnold. Akapela tayo. Pwede naman. Ready? Chorus. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. That is why I greatly rejoice. So, kay Lord, tayo ay secured. Amen. Ayan po, no? So, napakasarap na tayo po nagunitain sa bawat sandali ng ating buhay kapag tayo ay nasa presensya ng ating Diyos. We are all secured. Ano po? Amen. So, purihin ang ating Diyos, mga kapatid. At yun po sa atin pong pagpapatuloy
Dito po kasi sa ating nabasa sa 2 Timothy 2:11 hanggang po sa 13, may napakaganda po ditong nasasaad. Ano po? At katulad po nung unang nasasaad dyan is totoo na ang ating, yung ating kasabihan, ano, Minister Jeff? Sabi diyan, this is the true saying. Totoo daw ang kasabihan. Mhm. So, kasi ang Bible, hindi nagsisinungaling. Ang Biblia, lahat ng nasusulat diyan ay totoo at nagaganap. Di ba? Nangyayari. Kaya sabi diyan, this is the true saying. Ano yung sinasabi diyan? Ang sinasabi po dito ay, if we died with Him, we shall also live with Him. Amen. Another version. Binasa ko kanina kasi in NIV version. Tingnan ano? natin sa Tagalog. Sa Tagalog, Minister Sa Jeff. Tagalog. Sa John 11, 11. 25 to 26. Ayan. Ayan. John 11. Tagalog. Sa verses 25 and 26. Ito yung pangako ng Panginoon. Kasi sabi dito sa ating binasa, if we died with Him, we shall also live with Him. Kaya dito sa John 11, 25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yan. So, napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay magkaroon ng tunay na paniniwala sa ating Diyos. Amen. For us to become secure, ano po, nais ng ating Diyos na tayo laging nasa katiyakan, may kapanatagan. Mahalaga po na tayo ay mayroong paniniwala sa kanyang mga salita, no? Sa kanyang mga pangako. Minister Andy, yung kamatayan, ano yan, magaganap talaga sa tao whether we like it or not. Diba? Yes. Darating talaga sa buhay ng isang tao na siya ay mamamatay. Pero napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Na tayo ay kahit mamatay, Yan. tayo ay muling bubuhayin. Pero sa lahat ng nananampalataya at naniniwala sa ating kahit Panginoon. daw mamatay, ay muling bubuhayin. mabubuhay. So, Kaya doon sa mga, halimbawa, merong mga, di ba, meron tayong may mga mahal sa buhay, may mga napupuntahan tayo na mamatayan. Di ba, ito ay yung nagiging comfort natin, nasasabi natin sa kanila. Parang pag narinig mo yung mga talatang ito, nakukomfort, lumalakas ang loob, nabubuhayan. Kasi imagine na kahit mamatay pala ang mga tao, merong muling pagkabuhay. Yun. Kaya nagkakaroon din sila ng kasiguraduhan o katiyakan Yun. na mamatay man, pero sa piling ng Diyos ay muling bubuhayin. Yun po yung isang napakahalagang pangako dito, mga kapatid. Merong Ano po? eternal life. So tayo ay sumampalataya at maniwala sa ating Diyos. Yung pangalawa sa verse Yung 12. pong pangalawa, if we continue to endure, we shall also rule with Him. No? At yan po yung mayroon tayong matatagpuan na isang sinasabi salita sa Romans 8. Romans 8:18. Basahin ko sa Tagalog, Minister Andy, ha? Ito Romans napakaganda po nito, mga kapatid. 8:18. Pakinggan po natin, mga kapatid. Romans 8:18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Ulitin ko, mga kapatid. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Praise Ano ba the Lord. yung iyong masasabi dyan, Minister Andy? Napakaganda po nito, mga kapatid, na kasi alam niyo kung ikaw ay king, di ba? Kapag sinabing ikaw ay king, ano ang mayroon sa yung isang napakahalaga?
Di ba mayroon tayong crown? Crown. No? So, bilang mga nasa Panginoong Jesucristo po, na kung tayo po'y magpapatuloy, alam nyo, kahit doon sa mga, ano yan, nangyayari yan sa mga patimpalak, ano? Most especially kapag may mga pageant, ano? Mayroon silang, may binibigay silang crown. Ano ba yan? Tawag yan? Parangal? Parangal, ano po. Ang isa pong napakagandang... O putong? Pwede bang pinuputong. Tagalog na Tagalog yun. Ano po? Isang napakahalagang pangako dyan is magkakaroon po tayo ng sinasabing crown of glory. Yun pala ang pinakamaganda. Ibang Crown klase of po glory. yan. Ano? Wala naman siguro dito sa lupa na hindi dumadanas ng mga tiisin sa buhay. Ikaw ba, Minister Andy, nakaranas ka na ba ng mga tiisin sa buhay? So far, ay marami-rami na rin po na naranasan Parang tayo. hindi na kayang bilangin sa daliri sa Oo, kamay at hindi sa na paa. kaya. Hindi na kaya. Kasi po, medyo may edad na rin tayo. Siyempre, kapag ka medyo may edad, siyempre nga ay ang advantage po ng marami tayong marami na rin naranasan, kumbaga. At marami na rin pong Pero pagtitiis. sabi nga doon sa awitin, walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Pero yung isa, ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Mayroon pa kaduktong yan, di ba? Walang pagsubok na di parang mo kinanta na natin yan. Okay, yun po mga kapatid. Wala po talagang pagsubok na hindi natin kakayanin kung kasama ang ating Panginoon. Yun. Kaya ano man yung ating mga tiisin, merong pangako ang ating Panginoon na yung mga tiisin daw natin sa kasalukuyan Ay pansamantala lang. pansamantala lamang kasi ang abangan po natin yung pangako ng Panginoon sa lahat ng nagtiis dito sa lupa. Merong tinatawag na crown Of of glory. glory. Ngayon, merong payo sa atin. Sabi diyan, binasa natin sa 2 Timoteo. Sabi dito, if we deny Him, He also will deny us. So, ayaw ng ating Panginoon na ikahihiya natin siya o ikinahihiya natin siya. Okay. Kaya Brother Minister Andy, ikaw ba'y mahiyain? Anong unang panahon po talaga ko? Shy ako. Parehas pala tayo. Kasi Mahiyain. nung araw, hindi mo ako mapapagsalita sa harapan ng maraming tao. Oo nga. Noong bago-bago pa lang ako sa prayer meeting, di ba, pinag-MC ako, grabe yung pawis na tagaktak yung pawis. Sa sobrang hiya Oo na nga. tumayo doon sa harap ng mga tao. Ngayon, ano ba? Ngayon, hindi mo na mapigilan. Anong tawag diyan pagka hindi ka na nahiya? Walang hiya. Hindi na nahiya. Hindi na nahiya. Oo, Wag yung iba po yung walang hiya, Oo. mga kapatid. Okay, Wala nang hiya. Yan, iba po yan. Hindi naman ibig sabihin na makapal yung face, ha? Oo. Ibig sabihin, binigyan tayo ng lakas ng loob ni Lord para ma-share. Kasi doon sa Romans 1:16, ang sabi ni St. Paul doon, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. So meron palang mga bagay sa buhay natin na dapat nating ikahiya at dapat nating hindi ikahiya. Kasi ano ba yung mga dapat mong ikahiya? Paggawa ng hindi tama. Oo. Kasi di ba, halimbawa lang, ito naman, halimbawa ko lang, wag po kayong magagalit sa akin. Di ba minsan, yung mga umiinom, di ba parang hindi nila ikinahihiya na sila'y pasuray-suray sa daan. Minsan pinagmamalaki pa nga, marami akong malakas ako uminom, Oo. di ba? Pagka nasa kapulungan ng inuman, di ba paramihan ng chicks? Di ba pagka medyo malakas na yung amats, di ba? O yung tama ng alak, kung ano-ano nang nasasabi, parang proud pa. Oo. So meron palang mga bagay na dapat nating ikahiya at merong mga bagay na hindi natin dapat ikahiya. Katulad sa Romans 1:16, nasasabi ni St. Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Unay sa Hudyo at ganun din sa mga
Griego. Kaya tayo mga kapatid, wag nating ikahiya ang ating Panginoon. Wag nating ikahiya na ibalita, ikwento ang mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang sabi dyan, no, kapag daw ikinahiya natin ang Panginoon, anong sabi? Ikahihiya rin natin tayo. tayo. Ayun. So, mga kapatid, ha, mukhang tayo ay lumalakas yung boses dito, Minister Jeff. Kasi we want to give an emphasis, mga kapatid, na huwag po nating ikahiya ang tayo ay nasa panig ng ating Diyos. Amen. Ang ikahiya natin ay mga bagay na talaga namang pag inanalyze natin nakakahiya. Lalo po ang paggawa ng kasamaan o ng kasalanan. Kaya sabi dito sa ating pag-aaral, tayo ay secure sa Panginoon. Okay. So if we are not faithful, sabi diyan, He remains faithful. kaya secure tayo. Ayan. Pero na kahit daw hindi tayo tapat, Si ang Kristo Diyos ay laging tapat tapat pa rin sa atin. sapagkat hindi niya itatakwil Amen. ang sarili niya. Ay tayo, pagmamayari tayo ng Diyos. No? Kaya nawa po, tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon. Bakit daw ang Panginoon ay tapat sa atin? Kasi hindi siya, sabi diyan, because He cannot be false to Himself. Yes. Kaya salamat, meron tayong Diyos na laging nandyan, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Kaya tayo bilang sundalo ni Kristo, kailangan panatilihin pala natin yung nakasuot sa atin, yung tinatawag na armor of God. Okay. So, tayo ba'y magpapatuloy? Dire-diretso na tayo? Or may babatian? Okay. So, dire-diretso na tayo, Minister Jeff, sa ating lesson. Amen. Ang nado na tayo sa part na para mapanatili tayo'y secure. yan. Paano po ba mapananatili Bilang mga na tayo sundalo po ni ay may Kristo. katiyakan, may kasiguraduhan bilang mga sundalo ng ating Panginoong Jesucristo? Talakayin po natin ito, mga kapatid, kasi mahalaga po na nasa sa atin lagi at lagi nating sinusuot ang mga baluti. Minister Andy, ano bang natatandaan mo? Ano ang mga gamit ng mga sundalo? Ano ang armas ng mga sundalo? Ang isang napakahalaga dyan, siyempre, nandyan yung helmet. Helmet. Ako, alam ko, baril. Yes, oo. Para hindi ka tamaan yan. Tapos o meron baril. din silang hunting knife ba tawag yan? Oo, hunting knife. Ano pa? Ah, Combat shoes. combat shoes. Ano pa? Siyempre, meron tayong belt. Meron shield. May shield sila. At alam niyo po ba na ito po ay biblical? No? Biblical pala yan. Kaya yan ang kasuotan ng mga sundalo ni Kristo. At saka natatandaan mo, Minister Jeff, noon nga natatandaan ko kasi nung high school pa ako, di ba, yung sa lalo may C80. C80. Kukuha ka ngayon ng halimbawa, sinong magko-qualify para maging sundalo? Natatandaan ko yan eh. Nag-C80 ka ba, Minister? Yes, oo. May rango ka? Hindi lang ako nag-officer. Ako officer ako Corps Commander. Oh, talaga Kaya ba? malakas boses ko. Kaya pala, yan, alam nyo na po ngayon. Kaya malakas boses ko, ako Corps Commander eh. Kaya pala naman eh. Okay, so, saka high pitch. May awitin yan, yung sa Ephesians 6. Oo nga. No? Awitin kaya natin. O, pwede naman. Yung take the helmet, di ba yan yun? Oh, yun, okay. Awitin natin. Ay, dumating na si Sige Minister po, Arnold. yan, tama-tama po. Meron tayong piano. Take the helmet of salvation. Okay. Of salvation, wear the breastplate of righteousness, the belt of truth and the shield of faith, the sword of the Spirit, the word of God, and the shoes, the readiness to preach the gospel, and the shoes, the readiness to preach the gospel. Take the whole armor of God, and you'll be saved, and you'll be saved. From the top. Take the helmet of salvation, wear the breastplate of righteousness, the belt of truth and the shield of faith, the sword of the Spirit, the word of God, and the shoes,
the readiness to preach the gospel and the shoes, the readiness to preach the gospel. Take the whole armor of God, and you'll be saved, and you'll be saved. Yan ang wag nating kakalimutan. So, hindi pwedeng pupunta ka sa labanan na kulang ang iyong mga sandata. So, At, kailangan, ang paalala sa atin, tayo ay laging, ano yan? Handa. Handa. Parang At bukod sa handa, full ano yan? Full armor. full gear. Oo. Oo. Yan. So, dapat lagi nating suot. Una nga, sabi diyan, helmet of. Salvation. Apo. Pag nagmumotor ka ba, Minister Andy, nag-helmet ka? Ay, oo. Yan ang isang napakahalaga po. Sa pagmumotor ay naka-helmet ka, no? Dahil in times of emergency, in Yung times mga, of trouble, hindi mo namang alam yung bigla mga kang- aksidente sa oo. daan. masagi, Minsan mauntog. may makakasalubong ka. Di ba ang helmet sa ulo? Yes. Kaya lang yung helmet nakasabit sa braso. Kaya pag nagsemplang, walang tama ang braso. Oo. Pero may tama sa ulo. Kasi ang naka-helmet yung braso. So inilalagay, but helmet of salvation. Kasi- Ano ba yung pinoprotection? Kasi alam nyo po, sa katawan natin mga tao, yung doon sa head natin yan, dan brain. yung Nadidyan ating mind. yung mind, battleground ng Ni enemy yan Satan, eh. yun. So kung wala po tayong helmet of salvation, isang fiery dart ng enemy, ipasok agad yan. Yun. So that's why we need the helmet of salvation. Kaya meron tayong Philippians Mhm. 4 verse 8. Yes. Ang ating ilalagay sa ating kaisipan, Fill your minds with yan, good fill things. your no? mind with good things. At yun po, marami pang kasunod yan. Ano Oh, po? breastplate of righteousness. Mhm. Oh, bakit dito sa yung breastplate? Yung Kailangan heart- natin yung maging, heart ang pinoproteksyonan. yes, maging righteous. Oh, Maging righteous tayo. No? kaya napakahalaga na yung ating heart ay protektado ng Word of God. Kasi bakit, di ba minsan ang hirap magpatawad? Mhm. So kailangan pagpupunta tayo sa mga labanan, malinis ang puso. Yan. Spiritually speaking po mga kapatid, kailangan malinis ang ating puso para sa ganun natin dyan yung sinasabi nating breastplate of righteousness. Yung pangatlo, belt of truth. Okay. Mahalaga po itong belt of truth. Kasi nga naman tayo, literally speaking, kapag ikaw ay may pants at wala kang belt po pwedeng pag medyo maluwag, malaglag no? Saka maganda pa rin naka-belt fit, At saka dyan din ang pwedeng maraming isasabit kasi dyan like yung sword. Dyan sinasabit sa Saka belt. pag alam mo yung truth, walang i-accuse sa iyo ang Yes, kaaway. yan po isang Diba? napakahalaga Kaya rin, may stand talaga na sabi nga, tatayong mag-isa ang truth The truth will prevail. Amen. At saka, Jesus is the way, the truth, and, and the life. Okay. Amen. Kaya belt of Ano truth, sumunod? shield of faith. Ayan. Ayan, mahalaga ang pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, we cannot please God Without faith. Kaya napakahalaga na tayo ay may pananampalataya sapagkat iyan ang panangga natin sa lahat ng palaso ng kaaway. Okay Ang po. pananampalataya. So, Kaya mahalaga po ang shield of faith. pagka raw yung pananampalataya may kalakip na gawa, may good result yan. Faith plus action equals good result. Yan. Amen. Amen. Ang sumunod po ay Sword of the Spirit, Yan which ang is the Word of God. God. Po. So, every day meron, sabi nga ng mami, no word, No breakfast. no breakfast. Ikaw ba hanggang ngayon na-apply mo yan? Siyempre, araw-araw. Oh, Di ba yan. tayo lagi tayong Thank merong, you, Lord. umaga pa lang may padala na tayo Yes. mga words Oo sa nga, mga napapansin kapatid. ko rin Madaling araw Isa pa lang po. nagkakasabay pa tayo. Oo, madaling araw pa lang meron na kami mga word of God. Amen. And nakita natin yung yung malaking Kagandahan. tulong nito Oo. sa ating spiritual life. Isa, may message sa mga kapatiran. Thank you, Lord, sa word. Yes, Tama-tama sa nagaganap sa aming buhay. So, malaking tulong po na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ginagamit natin yung ating mga cellphone para ibahagi ang salita ng Panginoon. Oh. Tama po, okay. So mga kapatid, yan po. At saka, ito po, ang sumunod ay itong, sumunod Shoes. po ay shoes. Readiness to preach. The readiness to preach the gospel. Alam nyo, sa ibang version, mayroong piece of shoes. Piece of shoes. Okay? Or shoes of peace, I mean. Mm. No? Isang bagay nga po doon na napakaganda. Pag tinignan natin, sabi ko bakit parang baliktad?
shoes of peace, 'di ba dapat, 'di ba? Helmet of peace dapat. Ditong helmet of salvation, 'di ba, sa head. Supposedly, helmet of peace. Tas dito na kumbaga yung sa paa, yung 'di ba yung sa paa wala naman doon yung mind natin. Bakit peace, no? Shoes of peace. Ang ibig pala pong sabihin ng shoes of peace, mga kapatid, ay pag humayo ka na, yung paa mo is well protected, may kapayapaan ka. Amen. And at the same time, aalis ka, napanatag ka, ano man ang iiwan mo man ang mga mahal mo sa buhay para darako ka sa mga paghayo ng salita ng Diyos, meron kang peace. Amen. Kaya pala shoes of peace, the readiness to preach the gospel. Amen. Okay. Kaya saan Thank ba you, tayo Lord. dinadala ng ating mga paa? Tayo po ngayon ay sa paghayo ng salita ng Diyos. Yan nga po. At marami tayong mga nagaganap na mga outreaches sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At yan po, nalalapit ang ating Bicol Outreach. Kita-kita po Meron tayo pa dyan. tayong panghuli. Oo, Basahin meron nga pa natin yung verse which is 18. isa po sa pinakamahalaga. Ito pinakamahalaga Opo. Ephesians 6 verse 18. Tingnan natin yung Ephesians 6 verse 18. Yan. Sabi diyan, verse 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipinalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ayan. Kaya po ang prayer is napakahalaga niyan. Minsan may nagtanong, ilan ba yung whole armor of God? Ang sagot nila, 6. 6. Sabi natin, hindi. 7. 7. 7 po. At saka, ang 7 is perfect number. Yan. That's why ang prayer is napakahalaga po niyan. Kaya wag daw nating kaliligtaan ang manalangin. Amen. Ayan. So, mga kapatid, yan po ang ating mga napag-aralan. Nawa po patuloy tayong maging secure people of God. Tayo ay lagian at manatili tayong may katiyakan, may kapanatagan, at magpatuloy po tayo naglilingkod kay Lord bilang kanyang mga anak, kanyang mga pinili at Mga hinirang. alagad ni Kristo. Alagad ni Kristo. Amen. Diba meron tayong, ang alagad ni Kristo ay laging handa. Yung inawit po natin kanina. Amen. So, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Meron po tayong mga announcements. Nandito po yung ating mga paalala. We would like to encourage everyone to take part as we build a new, bigger church worship center in Bulacan Wow. to fit more members. Amen. Any amount is welcome according to the Lord's leading to you. Kaya mga kapatid, meron po tayong new project na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So patuloy po tayong mag-support sa ating pong napakahalagang project na ito. Ang sunod pa po natin na announcement ay let us visit our YouTube channel, Compi Media. Create your account and subscribe na po. Aside from our original music, madami na pong uploaded videos. Videos. Okay, like past anniversaries, GMJ Bible studies, fellowships, and etc. Yan po ang ating mga events nandiyan po. Starting July, magtatanggal na po si Facebook ng mga live stream natin na older than 30 days. Kaya nililipat na po natin, yung ating mga, paunti-unti yung ating mga dating uploads sa FB. Yan. Thank you, Lord. Yan po ang ating mga paalala. Pag-closing prayer muna tayo. Okay. Ikaw na, ako ang nag-opening. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa isa pong napakayaman na pag-aaral at kami po ay malayang nakapakinig at nakapag-aaral ang inyong salita. Lord, once again, tunay po na kami may katiyakan, may kasiguraduhan kung kami po ay mananatili at magpapatuloy sa inyong presensya. Be with us, O Lord, all the time sa lahat po naming mga kapatiran na nanonood din po at nakikinig po ng pag-aaral na ito. Nawa po patuloy kaming maging secured, O Lord. At patuloy po na ito pong katiyakan, kami po ay makapagpatuloy hanggang wakas. At dalangin din po namin, Lord, maging lahat pong mga kapatiran namin na ngayon po ay nagugulumihanan at walang katiyakan sa buhay, guide them, O Lord, and lead them
in the right path, O Lord. Thank you so much, Lord, for everything. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. 2 Timothy 2